Meron na raw ipantatapat si Pangulong Marcos Jr. na kandidato sa pagka-presidente para po sa 2028 presidential elections. At ito po ay walang iba kundi si DILG Secretary John Vic Remulla. At ayon po kay Remulla ay ito naman ay posibilidad pa lang ho. Posibilidad na tumakbo siya bilang Pangulo sa 2028 national elections. At yun ho, ngunit sabi niya, hindi pa seryosong pagtanggap kundi sabi ho ni Remulla, posibilidad pa lang naman. Ito ang sabi, eksakto, sinasabi niya, it is a possibility yung running for president in 2028. No conclusion yet, but is a possibility. Ayon, ang sabi niya. So, isa lang ho daw itong posibilidad na patatakbo siya para po sa 2028 presidential elections. At dito ho mga kababayan ay, kasi yung kanyang pagiging kalihim ng Department of Interior and Local Government, masasabi natin na isa po ito sa maimpluwensya at napakalawak, di po ba? Dahil sa lahat po ng mga lokal na opisyal at lokal na pamahalaan sa buong bansa ay pwede mong ikutan at kausapin lahat po ng mga mayor o gobernador, lahat po ay pwedeng kausapin para suportahan siya o sa ngayon ay siguro unti-unti na ayusin yung kanyang yung kanyang imahe. Kaya nga ang binabanggit natin dito yung pagiging DILG secretary talagang magaling malaking huto na makinarya. Pero ito ho ay siyempre kung mabigat man sa ngayon yung kanyang yung kanyang sabihin natin posisyon, alam niyo ho dito sa mga ganyang eleksyon, depende pa rin ho sa pinanggalingan Kung galing ho siya sa Marcos Jr. administration, ako po, at i-endorso siya ng Pangulo, kasi sumasalaman po ito, di ba, sa mga lumalabas po na rating, yung mga survey ho, yung rating ho ng Pangulo, talaga napakabagsak ho, di ba? At ano ibig sabihin? So, hindi po kontento yung tao. So, kung talagang nais po ni Secretary John Vic Remulla na siya po ay, di ba, sumabak sa 2028 elections, wala pong problema yan, di ba? At kung talagang siya po itutulak ng ng administrasyon o mismong si Pangulong Marcos Jr. na siya maging kandidato ng administrasyon, wala pong problema to. Okay lang ho yan dahil sa tatakbo lang naman Pero ang usapan ho rito mananalo ba? Kasi ito, maging realistiko lang ho tayo at makatotohanan, lahat po ng mga, sabihin natin, yung ginawa ho ng Marcos Jr. administration, yung kanyang performance, di ba? Sasalamin po yan Yan po ay mamanahin ng isang kandidato ng administrasyon. O ano ba nagawa ng Marcos Jr. administration? Ganyan ho. Kahit nasabi mong napakaganda ng ginawa mo bilang DILG secretary, pero sa kabuuan po Kasi endorso ka, alam niyo naman kapag nagsagawa po ng kampanya sa election, endorso ka. So okay naman ho yan, siguro dahil sa alam niyo naman pag nasa administrasyon, kompleto rekado ho, di ba? At yung sinasabing makinarya, resources, ang pinakamatindi ho dyan, yung pondo di po ba? At nakaupo ang mag-i-endorso sa'yo. Pero sa mga nakalipas ho na administrasyon, katulad na ba kay dating Pangulong Fidel Ramos, bagamat nakaupo siya, ang kanyang inendorso ay nooy si House Speaker Jose De Venecia, si JDB, De Venecia yung speaker. Walats. Sa kabila ng sinasabi, hindi, administrasyon makinarya. Talo ho siya kay Pangulong Joseph Estrada na nooy Vice Presidente tumakbo. Talagang ang layo ho, milya-milya po ang layo ho, di po ba? So, wala ho talagang magagawa. At sa panahon naman ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay, di ba, sino ba inendorso niya para maging presidente? Alam ko si na ngayon Defense Secretary Gibo Teodoro wala rin, walats Kasi ang napaka talagang sikat ho noon at talagang nabuo ang kagustuhan ng taong bayan kay Noynoy Aquino. Matapos po na yumao, ito pong si dating Pangulong
Cory Aquino. So, ganun ho. At nung si Noynoy Aquino naman ang nag-endorso, di ba? Ang kanyang in-endorso ay ito pong si Marojas, mga kababayan. At ano yan, kandidato ng administrasyon, di po ba? Si Marojas. At ang kalaban ay si Rodrigo Duterte. Alam niyo naman kung ano nangyari. Di ba? Ang layo rin ho, mga kababayan. At talagang depende ho sa kagustuhan ng maraming mga Pilipino o mga botante kung sino yung nais po nila na maging pangulo ng ating bansa, mga kababayan. Di po ba? Kasi talagang wala ho silang pakialam sa mga kung ikaw ay nasa administrasyon o hindi. Di po ba? Basta't kung ang pangulo mismo na nakaupo bagsak ang rating, ganun ho talaga, di po ba? Pero sa 2022 elections, nanalo ho si Pangulong Marcos Jr. at ang katambal niya is itong si Vice President Sara Duterte. Ito ho siguradong kahit na hindi, sabagay, inamin niya rin sa mga nakaraan na talagang bagamat hindi po tuwirang ini-endorso ni Pangulong Duterte, ito pong si BBM. So, indirect ho, kasama ho siya kasi yung anak ko ang katambal si Sara Duterte. So, matik na ho yun, mga kabayan, di ba? At ganun po nangyari. Alam niyo na yung makasaysayan, yung mga nag-endorso, depende ho sa performance ng Pangulo. So, ngayon ho, dito ho sa posibilidad na pagtakbo ni DILG Secretary John B. Crimolia, ang gusto niya ho, one-on-one. So, harapan po sila ni VP Sara Duterte. Kasi mas maganda raw ho ang harap-harapan. Isa lang daw po ang kandidato ng administrasyon at ang kanyang kalaban, siyempre si VP Sara. So, yun po. Ito, panoorin niyo, mga kababayan, itong interview kay DILG Secretary John B. Crimolia ni Karen Davila na kung saan ay tinanong, ano ba talaga, tatakbo ka ba o hindi? Sabi niya, hindi. Lahat ay may posibilidad. At binanggit niya rin ho, pwedeng siya ho at pagpipilian silang dalawa ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ito, panoorin niyo ho, mga kababayan, ito hong payag ni DILG Secretary John B. Crimolia. Okay. Is there a possibility that you will run for president? Oh my God, where did that come from? 2028? That was a curveball. Because you are a name that is being mentioned as a possible candidate of this administration. I mean, I'll be honest, there's Cavite, so that's a bailiwick. You're a cabinet secretary, you're quite visible. They have no candidate as of now. So is that a possibility on your end? This is the third time I've been asked in 1 week, and I always give the same answer. In 1998, then Governor Bongbong Marcos was asked, "Do you want to become president?" And he said, "Of course. All governors want to become president." Because you know how to govern. And those who deny are lying. But Sinabi niya yun? Sinabi niya yun. I think Channel 7 was the one who interviewed him. Okay. But I'm not governor, so that doesn't apply to me. But you were governor. I was governor. Exactly. Yes. Same thing applies to you. Hello. You were governor for 3 terms. 4. Yes, in 4 Cavite. terms. Oh. Yes. I mean, seriously. You were never congressman. Never. That legislating is not your cup of tea. Not my cup of tea. Mayor ka Buti na talaga lang. in governor. No, I was never governor. I was board member, vice governor, governor. Okay, all right. And mayor? I was never mayor. Never ka nag-mayor. No, never So it's mayor. really provincial ang level. Yes. Okay, so are you open to running? It's a possibility. Okay, what No factors? conclusion yet, but it's a possibility. Okay, but what are the factors that you would want to see before considering it? Well, number one, of course, is my wife, if she totally agrees so that's far. fine. Number two, the country. For me, the country has to be solidly behind. It has to be a dichotomy of candidates. It has to be a one-on-one fight. It should not be a one-on-one? It should be. It should be. It should be. So like you against Sara Duterte? No, whoever it is, it's not me. It Di can ba be mas Vince. mahirap It yun? can be Vince. It can be anyone. It can be Cheese, but it has to be a one-on-one. How could it be cheese? But whoever are the usual suspects who No, want of to the run. cabinet kasi ito. How could it be cheese at this point with the accusations? I But mean, no, seriously. but whoever- So either you and Vince. Whoever, it should be a one-on-one fight.
Oh, you believe that? I think it should be a dichotomy between the Philippines will have to choose between one version of how to govern and one version of the truth. The Philippines has to choose a common future that they think is believable, and they have to show a contrast between the two candidates, and I think that's important. All right. On that note, so we'll see when the day comes. We'll see you there. Ayan po, no, ang pahayag ni Secretary John B. Cremulya na sinasabi niya na sa ngayon, nananatili pa raw itong posibilidad. Ngunit, yun ho, pero alam nyo, sa ginawa hong ano, no, pahayag niya ni Secretary Remulla, nako, grabe ho yung mga reaksyon eh. Marami ho mga hindi natawa sa posibilidad na pagtakbo ni John B. Cremulya. Kasi ang dami ho na kapansin-pansin sa mga sa post lang ho ng ANC mga kababayan, talagang wala ho. Naging matindi ho ito hong mga reaksyon at mayorya tila natawa lang sa ideya. So ibig sabihin hindi po tanggap. Kasi alam niyo ho, dito po sa ating bansa, siguro aminin niyo man o hindi, na may mga tao ho na kahit sabihin mong na popular o halimbawa madalas na pag tumakbong senador, panalo. May mga ganyan tao Pero pag tumakbong presidente o vice-presidente o lats may mga, kasi iba ho yung sinasabi ho ng ating ng mga tao na ba talaga? Na parang mas maganda ho siguro kung yung may bigla na lang lulusad, biro na lang kay kay Pangulong Duterte, di po ba? Mula sa pagka-mayor ng Davao, nung panahon nag-file po siya ng kanyang certificate of candidacy, talagang last minute na ho di po ba? At talagang habol lang. Tapos nagkaroon ng mga debate. Doon ho lalong lumakas yung mga kanyang mga sagot at yung kanyang advokasya, yung kanyang gagawin sa kapag siya po'y napwesto bilang presidente. Di po ba? So, ganun ho mga kababayan. Talagang mabigat ho, no? Ang laban sa pagka-presidente. Pero, sa kabilang banda naman ho, mga kababayan, ako pwede kong parang maikukumpara ko rin ho ito Itong naging kalagayan ni Nanooy Vice President Joseph Estrada. Talagang napaka-popular ho, mga kababayan. At talagang siya po ay pinagkakaisahan ng lahat Ako, natatanda kasi nagko-cover ho ko dyan, mga kababayan, reporter ho ko mula sa kay FBR Ramos. Talagang lahat ho, ibinato na ho lahat ng mga akusasyon at intriga kay Nooy Joseph Estrada, Vice Presidente. Lahat ho, yung pagsusugal, nakita pa, nakunan pa ng video sa casino, nagsusugal, lahat ng kanyang pambababae, di umano, lahat po mga kababayan, yung mga personal. Inilabas po, hindi po may epekto Ang layo-layo, milya-milya po, ang layo ng resulta ng botohan at talagang nanalo ito pong si Nooy Vice President Joseph Estrada bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So ako may ikukumpara ko yung kasalukuyang sitwasyon na Nooy sitwasyon na ni Joseph Estrada nung siya po ay Vice Presidente. Ngayon naman, itong si Vice President Sara Duterte, ang dami ho ng mga ibinabato, di ba, ng mga kung ano-ano mga aligasyon na ngayon ho, di ba, sa nakarang taon lang, ngayon taon, di ba, tumindi ho sa matinding pagsubok yung talagang matindi ho na parang pinagkaisahan ho siya, di ba, sa impeachment, lahat to dito sa mga confidential funds na to, inimbestigahan lahat, etc. Tapos ngayon, meron na namang lumutang na isang bilanggo na nag-aakusa. Lahat po, mga kababayan, tapos nagsanib puwersa na ho yung mga pink, dilaw, komunista, progresibo, Marcos. Lahat po ngayon talagang sanib puwersa. Bakit to? Kasi napakalakas po na kandidato si VP Sara sa 2028. At talagang sa ngayon, di ba, sa mga survey, parang kung ngayong eleksyon, wala akong tatalo Panalong-panalo ho ito pong si VP Sara. Kaya ngayon talagang ang ginagawa ho, ginigiba. Pero alam niyo ho, yung mga Pilipino, habang ginigiba mo ang isang tao, ay yung lalong nagiging popular. At siyempre nagiging yung mga tao, bakit ba ginigiba nila si VP Sara Duterte?
So, nagiging sasaliksik po sila at nagiging mapagmatsyag. So, magre-resort sila, bakit hindi nag-iba? Ako, pinagtagni-tagni ko mga kababayan. Kasi, sa aking pananaw, kung si BP Sara, lahat kulong yan. Mga magnanakaw na ito, kulong ho ito. Ang matindi ho kasi, hindi naman ho member ng PDP Laban si BP Sara. Lahat, wala ho siyang, sabi natin, walang utang na pinagkakautangan ng loob, maliban lang sa kanya tatay. No? So, lahat ho pwede. At ngayon, yung sila Trillanes nila, lahat pwedeng makulong mga yan eh. Tapos yung mga nagnakaw ho ngayon dito sa Kabanang Bayan, lahat to pwedeng makulong. So, yun lang ho. Kung magiging mapagmasid lang ho tayo. So, kayo ho mga kababayan, sa ating mga viewers, sa ating mga nanonood dito po sa ating channel, ano pong masasabi nyo rito? John Vic Remulla versus Sara Duterte sa 2028. Kasi ang gusto ho ni John Vic one-on-one. One-on-one. Bakit kaya one-on-one gusto niya? Para mas madali. Hindi ko alam madaling magkaroon ng milagro, pero hindi, magagalit ho ang tao kapag nagkaroon ng dayaan, matindi. Kasi kitang-kita niyo naman sa survey, talagang napakalayo ho eh. Di po ba? So, napakalayo ho sa survey. Sa ngayon pinakahuli, parang wala pa hong 5% si John Vic Remulla. So, bagay, wala pa ho naman, hindi nagdideklara eh. So, kayo ho, anong masasabi nyo? Anong sa inyo ho rito? Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating comment section. At para malaman ho natin kung ano ang inyong mga nasa sa loobin dito po sa ito mga posibilidad na ang nakikita lang ho na panlaban po ni Pangulong Marcos Jr. para po sa 2028 ng kanyang administrasyon ay ito pong si John Vic Remulla, secretary po ng DILG, or sabi ho ni John Vic Remulla ay pwedeng ho itong si DPWH Secretary Vince Dizon. Sige, mag-comment na ho kayo. At kung anong po masasabi nyo rito. Pero sa akin, mga kababayan, parang laban lang ho ito ni Attorney Rowena Guanzon. At sino ba yan? Si Attorney Palsis. Yung Class A, tsaka Class C, hindi pwede pagtapatin. Class A si Attorney Rowena Guanzon, tapos si Palsis ay Class C. So, hindi mo pwedeng pagsabungin. Kasi hindi na magkalibel eh. Parang ganito rin ho mga kababayan sa 2028 elections na si BP Sara, presidente, tapos tatakbo, mga kalaban niya, si John Vic Remulla. Ewan ko lang kasi alam nyo, bilang isang botante, ako, titingnan ko agad yung performance. Kababayan. At tapos talagang, kanya-kanya kong pananaw yan. At bukod sa performance, yung kanyang magiging aksyon o galaw. Ito bang taong ito, kaya ba itong diktahan ng kung sino-sino? Ako sa si BP Sara, kahit na babae, mga kababayan, parang wala pong pwedeng dumikta. Kung anong tama, gagawin eh. Di po ba? Sige, kayo, comment na ho kayo, mga kababayan. At sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.